na pong silbihan ang inyong mga kandila. Pasensya na po at hindi po kami iba po, hindi po kami nagkakandila. Opo. Ayaw mo namang ano ba? Oo, dandahan. Okay, dito ka, Ate Syra. Ayan. So, lahat po ba nakasindi na? Andyan po ang kandila natin, marami po. Ayan. Ayan, lahat po ba may kandila na? Yung ating mga kasamahan doon. Marami po tayong mga kandila. Pumunta lang po dito sa harap. So, lahat po ba meron na? Ayan, papunta pa lang po yung iba. Inanayahan ko po, pumunta na po dito at mag-isa. Sapagkat iisa naman po ang ating kahilingan. No? So, okay, maraming salamat po sa lahat ng mga bumubusina. Patawid pa lang po ang ating kasama, may mga patawid pa po, no? Tayin po natin sila. Mas maganda, the more, the merrier. Okay, may kandila na po ba sila? Lata, sige po. Bigyan po natin ng kandila ang mga wala po pong kandila. Marami pa po tayong kandila. Kahit pang isang buwan sa Lamay ni Marcos, pwede yan. Kasama na natin si Martin Romualdez. Okay, lahat na meron na ba? Okay. Lahat na kasi hindi na. Okay, Panginoon, maraming salamat po sa gabing itong pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na kami magtipon-tipon at tumarap sa iyo, Panginoon. Panginoon, kami rin po ay nagpapasalamat dahil po sa panahon, napagandang panahon na pinagkaloob mo po sa amin ngayon, Panginoon. At Panginoon, sana sa mga darating pang-araw, Panginoon, samahan mo po kami. Ikaw po ang pumagitna at ikaw po ang magdesisyon sa bawat ng puso ng isa. At Lord, sana sa mga kasamahan namin, Panginoon, sa aming mga pamilya, ingatan mo nawa, Panginoon, sa lahat na nangyayari ngayon sa aming mundo, Panginoon. And Lord, i-bless mo po yung bawat isang naririto. Ingatan mo po yung aming mga kapulisan, lahat ng sangay ng gobyerno, Panginoon. Buksan mo po ang kanilang mga puso, Panginoon, at ikaw po ang maghari sa kanila. Alam po namin, Panginoon, ang lahat ng bagay na nangyayari dito sa mundo ay iyong kagustuhan. At lahat ng ito ay alam naming pagsubok lamang, Panginoon. Kaya lahat ng aming panalangin at pasasalamat ay tinataas namin sa iyo at pinabalik sa ngalan ng iyong anak, in Jesus' name. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, narito po kami sa harap ng Senado upang maipakita o maiparamdam sa kasalukuyang kinakaharap. At kami po ay humihiling po, Ya Allah. Ya Allah, gabayan mo po ang mga taong ahawak po o magiging judge po sa impeachment po kay VP Sara at sa kanyang pamilya. I-guide mo po ang lahat ng bawat Pilipino na sana'y magbago ang kaisipan at pumanik sa kanila ang pagiging Pilipino
at mapagmahal sa kapwa Pilipino. Amin. Ya Allah, naway bigyan mo po ng magandang tamang direksyon ang kinakaharap namin ngayon. Number 1 po, yung crisis. Number 2 po, itong pamumulitika po sa kasalukuyang administrasyon. Naway sana po ya Allah, i-guide mo po sila na sana magbago po ang kanilang pag-iisip, na maitama po ang mali para po sa kinabukasan ng ating bansa, para po sa kinabukasan ng mga bagong henerasyon. Ya Allah, nananalangin po kami sa inyo ya Allah, na sana po sa bawat araw po na nandito po kami, naway pagpalain po kami ya Allah, i-guide mo po ang lahat ng mga taong nandito at ilayo po sa kapahamakan ya Allah. Amin ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dakilang Ama, nandito po kami sa iyong harapan. Ama, may kanya-kanya po kami pamilya, may kanya-kanyang pangailangan. Hindi po kami mayaman. Hindi rin po kami pinagpala na kagaya ng mga politikong aming pinagkatiwalaan. Kanina Ama, nakita po namin ang karangyaan. Nakita po namin ang walang puntay na pagwawaldas ng pera ng bayan. Ang bawat isa na nandito, Ama, nagsakripisyo, naghahangad ng magandang bukas. Hindi po para sa amin, kung hindi para sa miyembro ng aming pamilya. At ang aming tanging piling sa iyo, Ama, naway hipuin mo po yung aming pinagkatiwalaan, yung inyong pinagkatiwalaan na maglilingkod sa amin at sa bayang ito. Pero, Panginoon, iba na ang kanilang pinaglilingkuran. Iba na ang kanilang sinasamba at dinudiyos kung hindi ang pera at ang mga material na bagay. Sadya pong nakakalasing ang rangya, ang material na bagay. Pero kami, Ama, nandito ngayon, nagmamakaawa sa iyo, naway sa iyong himala, sa pamamagitan mo, ayaw po namin ng dahas, ayaw po namin ng sakitan. Kaya sa ngalan ng iyong pagmamahal sa amin, Ama, naway ang himala ay maibibigay mo sa amin. Hirap na ang pamilyang Pilipino. Ang daming utang namin na hindi naman namin ito ginastos. Wala kaming alam. Kaya Ama, humihingi po kami ng awa at kapatawaran kung kami man ay nagkakasala sa iyo at sa aming kapwa. Baka itong pagkakasala namin ang sagiging hadlang sa mga biyayang ipagkakaloob niyo po sa amin. Naway, pumasok po sa bawat isa sa amin ang iyong pagmamahal.
Ayaw po namin ng dahas. Ayaw na po namin na may masaktan sa aming kapwa. Kaya humihingi po kami ng divine intervention na hipuin mo po ang mga nananamantala sa bayan at sa taong bayan. At muli, itinataas namin in a very special way ang bansang ito. Bansang pinagkaloob niyo po sa amin, para sa amin at sa aming pamilya. Iilan lang sila, Ama, kaysa nahigit 100 milyon na anak mo. At itinataas din po namin ang aming mga kapulisan na kasama po namin ngayon. Alam po namin, pagod na rin po sila. Pagod na rin po sila sa pagtupad ng kailangang tungkulin at nasasaktan din po sila sa mga pangyayari. Naway, sa oras na ito, samahan mo kami at bigyan mo kami ng himala na maghari nawa ang pagmamahal, pagmamalasakit at pagbabagang loob para sa iyo. Ikaw po ang aming pag-asa. Kung kami man po ay patuloy na nagkakasala, sa oras na ito, Panginoon, isinusurrender na po namin sa iyo. Ipuin ko po namin puso at isip na ang aming mga gagawin, ang aming kaisipan ay naayon sa iyong kagustuhan. Para makamtam namin ang kaginhawaan, kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay umaasa na hindi mo kami pababayaan. Tapusin mo na ang paghihirap ng bawat pamilyang Pilipino. Tapusin mo na po. At may liwanag po kami aasahan sa iyo. Kaya sa oras na to, kami po ay sinusuko natin ang aming mga dalang-dalangin at umaasa kami ng bagong umaga, bagong pag-asa. Sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord. And as we light our candles this evening, Father God, may this symbolizes our humility as we pray in unity and at peace, Father God, for the crisis that is happening in our nations, O Lord. We have just seen what C.J. Hero, very well researched, being exposed to the public, Father God. Father God, it's not, perhaps it's not only about her intellectual capability, Father God, but perhaps it is your intervention, Father God, that she may be able to come up with a good research so that the people in the Philippines, Father God, may be able to realize and recognize how wicked this nation has become. Lord, we thank you. We thank you for the exposition. We thank you for the corruption has been exposed. We thank you that the wickedness and the greediness of a lot of politicians
in our current government, Father God, was being exposed publicly, Father God, so that our country, Father God, will be excused from your what, Father God. And Lord, we pray this evening, Father God, that as we gathered all the volunteers, Father God, in prayer, peacefully and faithfully in you, Father God, we humbly ask for your wisdom. We humbly ask for your Holy Spirit to be with us, Father God. And even as to the speakers who come on this stage later on, Father God, we pray for your Holy Spirit to provide them with the wisdom so that they may be able to express their opinions, their uncertainty that is happening in our country, Lord. Lord, naniniwala po kami na ang bawat kapalpakan ng gobyernong nangyayari sa aming mga opisyalis, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, na hindi lang po dahil sa kanilang kapalpakan yun, Panginoon, kundi kayo po ang may dala ng liwanag upang magkagulo-gulo ang kanilang mga skripto na inilalahad nila sa kanilang paglilinlang sa taong bayan, Panginoon. And so, Father God, as we pray this evening, Father God, we also ask you for our dear Senator Ronald Bato and our Vice President Sara Inday Sara Duterte, Father God. We lift them up to you, Father God, to whatever challenges they are facing right now, Father God, whatever oppression, whatever obstacles in their political career, Father God. May you provide them the strength as they face the obstacles, Father God. May you provide them the wisdom to handle whatever challenges that will come up along the way. At Lord, dumadalangin kami, Father God, kung ano man yung pinaplano ng mga kademonyohan, Father God, ang mananaipo, Father God, those who are righteous in the eyes of you, Father God, those who truly lead this country to benefit every citizens of this nation, Lord. Kayo po dapat ang aming pakikinggan, Father God. Kayo po dapat ang aming susundin. At hindi po kami magpapatinag, Father God, sa aming ipinaglalaban, sa aming paninindigan, na ang alam namin kung ano ang mali at kung ano ang tama, Panginoon. Na hindi po namin papayagan na babastusin lang po nila ang karapatan ng mamayang Pilipino, Father God. Nagaguhin nila ang ating bansang Pilipinas, Father God. Lord, we thank you. We thank you for the strength you have provided upon all our volunteers, Father God, so that we may be able to fight for what is right, Father God. We may able to expose the wickedness of this institution. We may be able to eliminate totally the corruption in this country, Father God. Dahil takot po kami sa inyo. We don't want these nations to be under your wrath, Father God. Kaya po kami patuloy na nanalangin sa inyo. You said it in your word, Father God, that when 2 or 3 gather together in prayer, you are there in our midst, Lord. And we thank you for your word, Father God. At naniniwala po kami sa gabing ito, Panginoon, that as we pray, Father God, we beg for your mercy. We beg for your love, for your compassion, Lord. Have mercy upon our nations. Have mercy upon our people. Have mercy upon those who belong to the group who are so greedy in their personal gain, Father God. Lord, maraming salamat sa mga leader namin na patuloy na lumalaban para sa tama, para sa taong bayan, para sa kabutihan ng karamihan ng mamamayang Pilipino. And Lord, we bless each and everyone right here, and even those who are watching on their respective home, Father God.
who's also praying with us this evening, Lord, na patuloy niyo kaming bigyan ng kalakasan upang ipaglaban ang sa inaakala naming nang-aabuso sa aming konstitusyon. Maraming salamat po, Panginoon. And we humbly ask this prayer, Lord. We ask also to forgive us to whatever iniquities, Father God, na meron kaming nagagawa sa aming araw-araw. We ask for forgiveness, Lord. At kung meron din po sa aming mga leader na hindi nagkakaunawaan, we ask for forgiveness, Lord. And we also pray with humility na ang bawat isa ay magpapatawaran din po, Panginoon. Because you said it in your word, Lord, forgive so that your sins will be forgiven. At Lord, pinapatawad na po namin dahil alam po namin yun ang susi ng kapatawaran ng aming kasalanan. Maraming salamat po sa gabing ito. Sa lahat po ng naririto, pagtubayan po lalo tayo ng Panginoon. Bigyan po tayo ng tamang gabay sa bawat pananalita, sa bawat action, sa bawat isinusulong natin na alam natin ang tama. At Lord, we also pray, Father God, those who are blinded by their greediness, blinded by their wickedness, Father God, buksan niyo po ang kanilang mga mata. Ilagay niyo po sila sa liwanag dahil sila po ay naninirahan sa kadiliman, Father God, na nagpapailalim sa pagnanasa sa kanilang kayamanan, Father God, nakaw na kayamanan. Give them the light, Father God. You are the light, Lord. Touch their hearts, touch their souls, touch their minds, Father God. We believe, Father God, kayo lamang po ang may karapatan baguhin sila. Kayo lamang po ang may karapatan magbigay sa kanila ng liwanag, Panginoon. Sa ganoon ay gumising sila sa kadiliman ng kanilang pinaglalagyan, Lord. Lord, once again, we thank you. Once again, we bless your name, Father God. And Lord, kung meron man isa sa amin na hindi magandang pakiramdam, Father God, we pray for healing, Father God. We pray for restoration, Father God. We pray for reconciliation, Father God, so that together we may have the unity to fight against the iniquities of these nations, Lord. At naniniwala po ako, Father God, that ang bawat isa sa amin na lumalaban, Panginoon, that we should be united, because in unity there is strength, and in strength there is victory, and in victory there is happiness, and in happiness there is harmony, Father God. At yun po ang hinihiling ng bawat isa sa amin, Lord. Lord, we thank you. We praise your holy name, Father God. We bless your name, Father God, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Everyone said, Amen and Amen and Amen. Maraming salamat po at sa ating lahat, mali na po ang bawat isa. Maraming salamat po, Tatay Rani and Kuya Unin at Ate Syra.